Sir, wala yung sinasabi po ni NBI director na yung walo po na hindi po nagtrabaho kay Boss Saldi, hindi po yung totoo, sir. Lahat po kami, sir, nagtrabaho kay Boss Saldi ko. Saan kaya niya nakuha yung chismis na yon? Sinungaling! Sigurado naman napapanood niyo yung news, di ba? Ano yung nararamdaman ninyo na, eto nakita ko to diniliberan pero deny ng deny ngayon. Anong nararamdaman ninyo? Naiinis, sir. Nainis? Kasi parang kami pa yung lumalabas na sinungaling. Mukha nga inisis. Oo. Ito, diretsuin ko na yung tanong siguro. Diretsuin ko na. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay ano dito? Wala sir, magano na kasi minsan ginawa niyang itbulaga eh. Pati si Mingming. Parang tila minaliit kayo ni Lacson at ni Soto. Baka, sir, hindi niya lang kami inimbitahan kasi baka mapatunayan doon, masabi yung katotohanan. Pag nagtanong sila ba? Yan, sa Quadcom, meron bang nakapag-deliver sa inyo? Yung Dalawang beses si Senator, si Kong Dilima po. Dalawang beses ko siya nakita. Yung iba po? May bit-bit ba siyang expandable na, no? Meron po, meron. Ayun. Meron siyang bit-bit mismo. Siya mismo yung bumit-bit. Diba? Kapal ng muka, diba? Unti-unti na tayong nabubuko dahil ubos na ang pera. Saan na tayo punta? Unti-unti mapapalpak kayo! Alright, welcome back mga kababayan. Ito na nga, Banateros with 18 Marines. Saludo tayo dyan mga kababayan. Palakpakan talaga dito sa 18 Marines mga kababayan. Muling rumesbak dito sa mga pinagkagawa nitong NBI, Rimulya, Lacson, Soto. Ayaw nila ipatawag. Ito nga, muling bumuelta mga kababayan ang 18 Marines. Ito mahaba-haba ito mga kababayan. Kinukuha ko lang ang mga highlights dito. Kahapon ito nag-live dyan sa Pilipinas ng Ting Mahal. Alright, huwag natin patagalin ito. Sa mga bago dyan, subscribe naman and share this video. Okay, let's go. Nandito po kami ngayon para sa bayan ito eh. Masyado ng talamak yung ginagawa nilang pag nanakaw dito sa pondo ng ating bayan. Kaya dapat matuldukan na to eh. Yan lang po. Meron pa po gusto magdagdag doon sa akusasyon sa inyo? Sir, Magandang gabi po, sir. Sige. Meron pong mga senador na ayaw nilang humarap sa Senado. Kasi siguro natatakot sila na pagdating doon, baka masabi na, kasama ka pala, senador eh. Siya nabigyan. Yun lang po, sir. Pa doon, sir, yung ano dito, sir, yung pumutok na po yung flood control. Yung pumutok na flood control, doon na namin unti-unting naintindihan na galing pala doon yung pera. Hindi pala sa negosyo, hindi lang pala sa negosyo ni boss. So ang paliwanag ni Saldico, sa negosyo niya yan? Ang pagkakalam po namin, sir. Kasi negosyante nga si boss, sir. Dalawang beses si Senator, si Kong Dilima po. Dalawang beses ko siya nakita. Yung iba po? May bit-bit ba siyang expandable na, no? Meron po, meron. Ayun. Meron siyang bit-bit mismo. Siya mismo yung bumit-bit. Boss, linawin lang natin kasi ito nakikita natin sa social media, itinanggi ni Dilima. So gusto namin marinig sa inyo mismo na si Congressman Dilima ay nakita nyo na may bit-bit-bit. Opo, sir. Ayun, malinaw. Kasi Ata siya congressman. Hindi pa. Pero anong nararamdaman ninyo? Sigurado naman napapanood niyo yung news, di ba? Ano yung nararamdaman ninyo na, eto nakita ko to diniliberan pero deny ng deny ngayon. Anong nararamdaman ninyo? Sige, sir, yung may... Naiinis, sir. Nainis? Kasi parang kami pa yung lumalabas na mali. At sinungaling. Mukha nga inisis. Sino pa? Kasi hindi naman po namin sasabihin yun kung halimbawa ko lang po, sir, no? Ordinaryong mamamayan lang po ako. Paano ko po malaman yung bahay niya kung hindi ako napunta doon? yun. Makes sense. Tama. Oo. Ito pa, boss. Di po ba, sir? Sino pa po? Ano yung nararamdaman nyo tuwing napapanood nyo sa TV? Itong taon to, deny ng deny, dinimanda pa yung abogado namin. Talaga namang tumanggap siya.
Sir, isa lang masasabi ko, don't shoot the messenger. Yon. Yun. magaling. Diretsuhin ko na yung tanong siguro. Direktahin Diretsuhin ko na. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay ano dito? Wala sir, magano kasi minsan ginawa niyang Itbulaga eh. Ang kailan sir, nung ako yung ano dyan, yung team advance. Ikaw. So, nauna kami sa area sa Baclaran, sa building, sa opisina yata dyan sir sa Baclaran. Ngayon, pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba, kasi sa baba may daan dun sir eh. May elevator paakyat. So, pagdating nila, ginaid ko, tapos bumaba na sila ni boss, umakyat sa elevator, tapos yung ibang tropa, bumaba din, dadala rin ibang malita. Ako, yung dalawang malita mismo, dadala ko. Tapos, tinulak ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung dalawang malita. Sandali, sino itong boss? Si Saldico? Sino yung boss? Si Boss Saldico po. So, kasama si Saldico na nag-deliver kay Soto? Opo. May nagsalubong lang na Elevator. sa elevator. Tapos kasabay niya, paakyat. Tapos yung malita, kasabay rin po. So, sino tumanggap? Sino tumanggap pagdating sa taas? Kasi hindi na kami umakyat no sa taas. So yung mga boss na lang ang nag-usap? Opo, kasi building po ni Senator Soto po yun. Pero okay. Building ni ano? ito pong building na ito kay ano talaga, confirm. Kay Senator Otto. Opo, kasi may, nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas eh. Baka tanggalin na nila yun. Hindi ko lang alam sir. Kasi ang ginagawa niya Itbulaga eh. Pero ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng dalawang maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumidinay si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yon. Pero sa akin naman, hindi naman ako magsabi ng sinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss kasabay dun sa elevator. Kung ano, alam mo, kung totoong di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yun? Ay, yun lang. Nangyari tayo dyan. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. So, talagang matindi talaga kasi nungalingan. Sa tingin mo, magkano yung isang ganun? Paper bag? No? Depende po, boss eh. Pagka medium, maabot ng mga... Anong laman nun sir yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 m. 5 to 10 5 to 10 talaga? Ano kalaki yung paper bag? Malaki, hindi yung maliit. Makapal sa paper bag dyan. Malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga, sir, napupunit pa eh. Minsan nga po napupunit pa. Sa paper bag. Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Biro mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na bumaliktad daw ako. Napakasinungaling niya talaga. May dagdag ko pa rin po sir doon sa pagde-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo sa Quezon City po. Sa bahay niya mismo. Maleta rin po yan. Opo sir, mali-malita po. Siguro kung talaga po yun, marami po. Hindi lang 10 o 30, mga 50 pa na malita kasi may coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun eh. Nililipat na rin doon sa ibang sasakyan. Di kaya doon sa loob ng bahay niya. Saka may picture pa po na ebidensya kami. Sir, maalala ko rin, nag-deliver kami sa Guado. Pinasok yung mga malita doon sa bahay ni Romualdez. Pero hindi na namin alam sir kung para kanino po yon dahil sila Mark Tiksay po at saka si Paul Estrada yung nagpasok talaga ng malita. Ang partisipasyon ko doon, tumulong po ako na nagbaba, then sila na po yung nagpasok ng mga mali-malita na yun. Yan, sa Quadcom, meron bang nakapag-deliver sa inyo? Yung nakapag-deliver sa house.
Yung mismo sa Kamara, sa Po sa Congress. Pasok pa si Zaldico at that time. Chairperson pa siya ng APRO, di ba? Apo. So, bit kayo. Galing sa Horizon Homes po, ikakarga niya sa sasakyan. Dala-dala na po sa Congress. Tapos iakyat namin doon. Yung EA na po yung mag-distribute. Ano to? Maleta o paper bag? Yun po. Paper bag. Gaano kadalas yan? Anong quadcom po? Pag may every na mag-meeting, meron pa kaming dadala. So pag may hearing, may bit kayo. Opo. Hindi nyo lang alam kung saan na napupunta. Pagka labas ba ninyo, bit nyo pa rin yun? Hindi na po. Alam ko sa mga member po ng quadcom po ibibigay. Marami. Kaya pala sipag nila hearing. Di araw-araw. Pumapaldo pala. Oo nga eh. Eto. How about Senador Escudero, Ligarda, Erwin Tulfo, at gaano kadalas? Doon po sa kay Senator Ligarda po doon sa bahay niya. Sa Batangas? Sa Forbes. Dito. Sa Forbes. Opo. Kasama po mismo si Kong Saldi noon, sir. Ano to? Senador siya o congresswoman pa noong time na to? 2024 po yun, sir. 2024. Senador na. Senador na. Pag meeting niya doon, si boss, pagpasok nung libo ni boss, binaba namin yung dalawang malito. Ilang beses po yun? Gano'ng kadalas? O isang beses lang? Para sa akin po, sir, isang beses lang po, sir. Andali, dalawang maleta? Yes, sir. Medium yan, sir. Medium, sir. Medium. Sabihin na natin, medium. 35, 70. Medium po, sir. 70. 999. Bakit hindi, eto, nagtataka lang ako, bakit laging medium, hindi large? Mabigat. Mga 3 tao, sir, kung alanganin ka magbuhat. Yung sa Ilocos, Meron din dyan yung may participation yung ibang tropa. Pero wala po dito. wala dito. So, Tama po ba kasi kung tama yung aking pagkakaalala, ang sabi ninyo ay nag-deliver kayo sa Ilocos, may one time pa nga eh. Hindi ko alam kung one time o gaano kadalas na si Sandro pa ang tumanggap. Nandoon siya. Tama po ba? At meron ba kayong picture with Sandro? Yung nag-deliver po, meron sila. yung nag-deliver, may picture kay Sandro? Apo. Kay... Na tinanggap niya yung pera? Yung dineliver po nila. Kasi nagpa-picture sila doon sa bahay po. Di ba kayo natatakot nang inakusahan ninyo ay isang pangulo ng Pilipinas na pinag-deliveran? Sige, Mike po. Sir, hindi kami natatakot kasi ang sinasabi lang namin dito ay pawang katotohanan lamang po. At bis po doon sa trabaho namin, nasaksihan naman talaga namin yung mga pera at kami yung nagdadala sa mga sangay ng gobyerno po natin. Yun lamang po. Okay, may gusto sumagot? Yes, sir. Sa likod. Yung ginawa namin dito, sir, wala naman po kaming sinisiraan eh. Ang nilalahad lang po namin dito, yung katotohanan. Kasi po, tinarabaho namin yan eh. Nagbasura kami, dineliver namin. Nagsasabi lang po kami ng totoo. Wala po kami sinisiraan dito. Yun lang po. Saka yung sir yung napansin ko, yung pagbabayad daw sa kanila kaya sila lumabas. Walang sense eh. Kasi isipin mo, gobyerno na nakaupo yung kakalabanin nila. Pwede sigurong bayaran sila para manahimik. Yun, pwede pa. Pero yung bayaran para lumabas at kalabanin yung gobyerno, parang mahirap eh. Imposible eh. Master. Amin nga, ngayon, baka may dadagdag pa kami na parang para matigil na talaga itong korupsyon ito dito sa ating bansa. So marami pa kayong ebidensyang ilalabas? Yes po, marami pa po. At saka maliban sa ebidensya, boss, parang narinig ko, hindi lang kayo 18. Meron pa pong, kung halimbawa man, may gawin sila sa inyo, may backup na mga Marines din po ba ito na mga natitirang iba? Ano naman? At parang tila minaliit kayo ni Lacson at ni Soto. Hindi kayo inimbitahan sa Blue Ribbon.
Yes, sir. Meron ba? Sige lang. Baka sir, hindi niya lang kami inimbitahan kasi baka mapatunayan doon, masabi yung katotohanan. Pag nagtanong sila ba? Ayan, very nice. 18 Marines, meron pa tayong aabangan. May mga bagong ebidensya pa. Nako po, taranta na ang mataranta dyan. Ha? Ang maganda dito, meron nang nasalaysay, merong ebidensya, at pagdating ng panahon yan kay GP Sara, sigurado may kalalagyan kayo. Diba mga kababayan? At yan ang aabangan natin. Na mangyari talaga makulong itong mga grabe ka mga buhaya, no? Grabing mga malita, nakakahilo ang malita. Ang mga buhaya sa lipunan. Sana kunin na kayo ni Lord. Alright, next video mga kababayan, patuloy tayo sa itong mga tawanan. Thank you for watching. God bless you.